Hi guys, magpaparenew tayo ng registration nitong sasakyan and ipapakita ko sa inyo kung gaano kabilis and efficient yung bagong process ngayon ng LTO. So as we all know, requirement ng pagpa-renew ng registration is yung smoke test and then yung insurance, at least TPL, di ba? So magpapa-smoke test tayo dito sa Autotech sa show. Actually hindi lang smoke test yung gagawin nila, it's ang tawag nila doon yung private motor vehicle inspection something. So mas thorough yung testing nila, pero ang kailangan lang naman ni LTO is the smoke test. So ayan, pakita ko sa inyo. Okay, so nandito tayo sa show, going to Wakwak yan. Sa likod natin yung EDSA. Napapansin nyo dyan yung flyover. Diyan lang sa unahan ng konti, kung familiar kayo dun sa sikat na halo-halo, yung Bebang halo-halo, andyan lang yan sa unahan sa kaliwa. So ayan si Bebang halo-halo, masarap ang halo-halo dyan. Okay, and then sa unahan ng konti, dun si Autotech. Ayan, turn left tayo dito kay Autotech. Ayan. Okay, pagpasok mo dito all the way dun sa dulo, meron silang parking space. Medyo maraming tao. So ayan, parking space. Tapos nandito yung testing center nila. Okay, park muna tayo dito. Okay, dumating tayo 2:03 PM. Tingnan natin kung ano tayo matatapos. Yan yung testing center nila. Maganda, di ba? So, unang-una, dala ko yung copy ng ORCR. Dediretso tayo dun sa loob sa cashier para magbayad. Okay, dun sa dulo ang cashier. 750 no? Requirement, photocopy lang ng ORCR. Ito yung rates nila. So light vehicle 750. So ayun, after magbayad, bibigyan ka nitong dalawang stubs, parang queue number mo. Okay, and then ibibigay natin dito sa technician. And then from then Number 26! From 2019 to 2024, officer ka lang. So binigay ko na sa kanila yung susi. Antay lang tayo dito. Ayan, ginagawa yung isang L3. Mukhang maraming nasa unahan ko, so mag-antay lang tayo. Ngayon, meron naman sila ditong waiting area, air condition. Ayan. Ayan. So 2:32 sinalang na yung sa akin. Mga after 30 minutes. Mga apat kasi yung nasa unahan ko. So mga less than 10 minutes bawat isang car. So yung technician na nag-drive papasok. Ayan, umpisa na nila. So it's 2:43. May konting delay kasi nagkaroon sila ng confusion sa papers dun sa Vios tsaka yung sa akin. Yung Vios na nauna, nalito yung nag-encode. So they're trying to fix it. Kaya may konting delay. Hindi, ano lang to, one off lang to. This doesn't really happen every time. Ayan na, tapos na. 2:47. Hindi pa pala. Magte-test i-test nila yung level ng ilaw. And then sabay na rin yung ito pa lang pala yung smoke test. Nag-skip na sila dito. Itong equipment na to, this is for testing the speed. Kaya lang ang ilalagay lang, ang
yan good for ano lang yung mga two-wheel drive. So either ilagay dyan yung front wheels mo kung front wheel drive or yung rear wheel tires mo kung rear wheel drive yung car. Kaya lang yung Subaru nga is all wheel drive. Hindi nila ini-skip na nila yan kasi hindi nila mapapatakbo dahil pag dumulas, 'di ba? Pag dumulas yung front or yung rear, mag-activate yung isa. So hindi ka aalis lang siya dyan, tatakbo yung kotse. Ganun din na nangyari nung dito ko rin kasi pinarenew yung Everest. Ano din yun, all-wheel drive din yun. Walang option to switch to 4x2 only. Kaya hindi na-skip din yan nung Ford Everest. Sabi nila later daw mag-upgrade sila. Meron daw silang isang version nito na para sa 4x4, but I'm not sure if they will really invest on that kasi ewan ko, feeling ko kakaunti lang naman ang mga naka 4x4 or all-wheel drive unless i-require sila ng LTO. Ayan, totoong tapos na. So pag tapos na, gagamitin mo to claim your test result and then maglalag ka na lang dito. Ayan, so 2:55 PM tapos na tayo. Pwede na tayong umalis dito. Medyo may konting delay lang dahil nga na-confuse sila sa papers. Tapos, pero still mabilis kumpara kung yung mga experiences natin before, or experience ko before, sobrang haba ng pila sa LTO. So ayan, so tapos na yung smoke test. Ang result na ginawa, ang testing na ginawa nila dito is a full tawag dito, testing ng motor vehicle. So hindi lang yung smoke test. Mahaba-haba yung report na pinapakita nila dito. Isang mahabang checklist. But don't worry, kumbaga para sa information mo na lang din yun, para kung gusto mong makita yung pinakang kumbaga health status ng car mo, meron silang checklist dito. But don't worry kasi hindi naman yan titingnan lahat ng LTO. Baka mag-alala ka na kung merong something na nag-fail, baka di ka makapag-renew. Hindi. For now, si LTO ang nire-require lang is yung smoke test result. So kapag pasado, wala namang problema. Okay, so ang next step ko is to get the insurance. Okay, yung TPL. Well, kung meron kayong comprehensive, mas okay. Pero sinasabi ko lang, ang requirement lang naman ni LTO minimum is the TPL. So yun ang next step natin. And okay, so dito sa HMR Pioneer, sa loob niyan, merong Cebuana Luilier. So yung TPL nila is only 740. Doon kasi sa Autotech meron din silang TPL doon, CTPL 1,300 para sa SUV. So malaking difference dito. So ayun, ang next step natin, maglalagin na ako doon sa LTO portal, yung LTMS. Dapat meron na kayong account. So pag doon sa Autotech, yung ginawa nilang pag smoke test, yung result nun automatic naka-upload na yun sa system ng LTO, magre-reflect yun doon sa account mo sa LTO portal. The same thing with the LTE, the CTPL dito sa Cebuana Luilier. So mamaya pagdating ko sa bahay, pag login ko, magre-reflect doon under vehicles, na doon yung sasakyan ko, makikita na nandun na yung result and pwede na ako magbayad online. So pwedeng bank transfer yata. Before kasi ang binayad ko is GCash. Maraming ibang options doon. So anyway, kung very first time nyo to, wala pa kayong account, so yun muna pinakaunang yung kailangan gawin. Kung wala pa kayong account sa LTO, punta kayo sa search nyo sa Google, LTO portal, mag-create kayo ng account, and then bibigyan kayo ng user ID, and kailangan nyo muna for the very first time, kailangan nyo muna pumunta sa LTO, magdala kayo ng copy ng ORCR para manually i-associate nila yung CR and OR ng sasakyan mo dun sa user ID mo. The process will take, I think, mga 1 week. Then after 1 week, mag-login ka, makikita mo nandun na naka-associate na yung vehicle mo sa account mo. And pwede mo nang gawin tong process na ginagawa ko. I mean, yung pinakita ko sa inyo kanina.
So, one time lang naman yon to make sure na ikaw nga yung owner. So, one time lang mangyayari yun. And then, yung mga susunod mong year, yung annual renewal ng registration mo, very convenient na. Hindi ka na pupunta sa LTO. Alright? Thanks guys. Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.